Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, tekstong nagpapaliwanag ng opinyon o kuro-kuro, modernisasyon at tradisyon na isinulat ni Maria Teresa Padolina Barcelo. Ikalawa, mahahalagang tanong at sagot ukol sa akda. Iyong pakinggan ang salaysay ng modernisasyon at tradisyon na akda. Handa ka na ba sa pagbabago at pagdating ng ika-21 siglo? Pinaghahandaan na nga ito. Tunay ngang abalang-abala na ang marami sa paghahanda sa ika-21 siglo. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ito ay nagsisilbing hudyat sa pagsilang ng mga inobasyon at tuklas sa makabagong kaalaman. Ating nasaksihan kung paano pinaunlad ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Teknolohiyal, tumpak, iyan ang kalakasan ngayon. Naniniwala ang marami na ang teknolohiya ay mahalaga para sa kaunlaran ng ating bayan. Kitang-kita ang mga pagbabago, mga imbensyon sa pamamagitan ng teknolohiya. Ngunit nakalulungkot isipin na ang kapalit ng malawakang pagbabagong ito na para sa modernisasyon ay nagiging daan sa paglimot at pagtalikod sa mga nakagisnang kaugalian. Naririnig sa paligid ang iba't ibang pananaw tungkol sa paggamit ng modernong teknolohiya. Maraming tao ang matatalino dahil nakalilikha sila ng iba't ibang kagamitan. Simulan natin sa imbensyon ng radyo at telebisyon upang madaling makakuha ng balita at impormasyon. May LRT o Light Rail Transit upang mapadali ang pagpunta sa isang lugar nang hindi natatrapik. May computer na ginagamit sa pananaliksik. May mga telepono para mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa iba. Usong-uso na rin ang paggamit ng cellphone at kahit mahirap na tao ay nagpipilit ding makabili upang mapabilis ang pakikipagkomunikasyon. May internet din na isang pandaigdigang network na gumagamit ng computer na inuugnay sa mga linya ng telepono. Dahil sa mga teknolohiyang ito, talagang maraming kabutihan at kaginhawaang naibibigay ang mga ito. Malaki nga ang kapakinabangan, pero naisip din ba natin ang kasamaang dulot nito? Lahat tayo ay naaapektuhan sa di mabuting dulot nito. Nawawala na ang ganda ng kalikasan. Kabi-kabila na ang polusyon. Ang iba ay naging tamad na dahil sa teknolohiya. Marami ang umaabuso sa paggamit ng teknolohiya. Dahil sa patuloy na modernisasyon, na ibabaon na sa hukay ang pinaghirapang pamana sa atin ng ating mga ninuno, na bago na pati ang tradisyong dapat ay ating iniingatan. Sa bilis ng pagtakbo ng ating pamumuhay, ang babagal-bagal ay maiiwan. Ito na ang bagong prinsipyo sa kasalukuyan. Kaya naman, naitutuon natin ang ating atensyon sa ating mga sarili lamang. Wala na tayong panahon na intindihin ang kapakanan ng iba dahil abala tayo sa ating sarili. Nais nating makasabay sa mabilis na pagbabago, kaya't isinasantabi natin ang pangangailangan ng iba. Hindi masama ang pag-unlad at pagbabago. Ito'y nagpapakita na tayo'y may kakayahan at talinong umangat sa ating mga pamumuhay. Ngunit ang pagbabago ay hindi paglimot sa mabuting asal at kaugalian o di kaya'y pagtalikod sa nakaraan. Bagkos, ito ay pagpapatuloy ng tradisyon ng pakikipagbayanihan at pagiging kontento sa simpleng pamumuhay. Sapat at di naman salat. Kaya't sa makabagong panahong ito, huwag nating hayaang matangay ang sarili sa pagbabago. Walang kabuluhan ang modernisasyon kung ang mamamayan ay di nagpapahalaga sa mahahalagang kaugalian, mga kaugaliang naging pundasyon ng lipunan. Kasamaan o kabutihan man ang dulot nito, nasa sarili pa rin natin ang tamang pagdedesisyon. Gamitin natin sa tamang lugar at panahon ang mga imbensyong ito dahil nakatutulong ito upang maisulong ang pag-unlad ng ating bansa. Iyong napakinggan ang akdang modernisasyon at tradisyon.
Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng video na ito, ang mahahalagang tanong at sagot ukol sa teksto. Unang tanong, ano ang paksa ng akda? Ang teksto ay tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa ating pamumuhay dulot ng agham at teknolohiya. Tinalakay ng teksto ang kabutihang na idudulot nito sa mga tao. Napapagaan nga naman ang komunikasyon gamit ang telepono at internet. Saang dako ka man ng daigdig, hindi na mahirap ang pakikipag-ugnayan. Mas magaan na sa kasalukuyan ang iba pang trabaho dulot ng mga makabagong kagamitan. Ngunit, may ilang mahahalagang bahagi ng pamumuhay ng tao ang lubhang naapektuhan sa panahon ng teknolohiya. Ang pinaghirapang pamanang tradisyon at kaugalian ng ating mga ninuno ay mukhang naisantabi at nakalimutan ng ilan na isabay sa mga dapat tangkilikin at paunlarin. Ang pagpapahalaga upang mapaunlad ang pamumuhay ay hindi dapat paglimot sa dating gabay kung paano nakapamuhay ng matiwasay ang isang bayan noong wala pa ang kinahuhumalingang makabagong paraan. Ikalawang tanong, paano inilahad ng sumulat ang kanyang opinyon? Inilahad ng sumulat ang kanyang opinyon sa pamamagitan ng paghahambing sa kasalukuyang kalagayan sa noon, lalo na sa komunikasyon, ang mabilis, magaan at pinadaling pakikipag-ugnayan saan mang dako ka ng daigdig. Inilahad niya rin ang mabuting naidulot ng makabagong agham at teknolohiya sa bayan, kung paano nito binago at napagaan ang buhay ng maraming mamamayan dulot ng makabagong kagamitan. Ngunit sa kanyang puna, binigyang diin ang may akda ang tila pagbabaliwala sa halaga ng kaugalian at kultura ng isang bayan, kapalit ng teknolohiya. Ika niya, huwag makalimot ang bayan sa pinaghirapang pamana ng ating mga ninuno na kultura na siyang pundasyon at gabay tungo sa kaunlaran. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.